Hello guys, good day. This is Roel once again. Welcome to my channel, OSH Practic Corner. In this video, we will discuss how to make GSA and who will make the GSA on site. Okay. So actually, most of the safety officers, kung tatanungin mo, sabihin nila, sino bang gumagawa ng job safety analysis or GSA? Okay. Sabihin nila safety ang gumagawa ng GSA, pero hindi. Dapat objectively, ang gagawa ng GSA is ang construction group, either supervisor or ang foreman. Okay? Kasi unang-una, ang particular activity ng isang foreman or supervisor sa site, sila lang ang nakakaalam kung ano yung steps ng activity nila. Kasi sa GSA, nakalagay dun sa unang kulong, job steps. Right? So kung ang safety ang gagawa ng GSA, paano malalaman ng isang safety officer ang execution ng trabaho doon sa job steps ng particular activity na gagawin ng isang grupo o sa grupo ng isang foreman or supervisor? Okay? Sila lang nakakaalam ng job steps. So dapat talaga sila ang gagawa ng GSA. Tapos ang safety officer magre-recommend na lang kung ano yung mga control measures, mga preventive measures para maiwasan yung aksidente based doon sa sinusulat nilang job steps sa particular activity. Okay, like for example, ang isang karpentero, okay, nagtrabaho siya doon sa ceiling. Okay, sa ceiling siya nagtatrabaho. Ngayon, kung ang safety officer ang gagawa, safety officer alone ang gagawa ng GSA. So, magkaiba sila ng pag-iisip Iisipin ng safety officer na okay, ganito ang steps ng trabaho na yan doon sa karpentero, doon sa ceiling or anong gagawin niya doon sa ceiling. Right? So, sa pag-akyat pa lang niya, iba yung ilalagay ng safety officer ng mga equipment doon. Kung sa actual pala, iba ang naiisip ng foreman doon sa execution ng trabaho. Dahil yung equipment na nilalagay ng safety is iba, tapos ang gagamitin naman ng foreman ay iba, doon pa lang magkakaroon na ng discrepancy sa GSA. So mangyayari dyan, ang GSA ay ano na lang, for the sake na lang na mayroong GSA. So hindi yun ang dapat. Ang dapat talaga, ang foreman or supervisor ang gagawa ng GSA. Okay, nandoon na tayo. Isang company lang tayo. Dapat safety na lang gagawa ng GSA. Wala namang problema yon. Okay? Wala namang problema. Pero dapat nandoon ang foreman or ang supervisor na kung saan sila ang nakakaalam ng steps ng trabaho. Okay? Tapos ililista na lang ng safety. So paano nila i-execute ang trabaho? Tatanungin ng safety yung foreman or supervisor kung paano nila i-execute yung trabaho para ang safety nilang magsusulat. Tapos maglalagay ng preventive measures sa GSA. Alright? So mali yung open times na tanungin natin yung mga safety officers, sino ba yung gumagawa ng GSA? Sabihin safety officer. Hindi po. Dapat talaga supervisor or foreman ang gagawa ng GSA. Tapos magre-recommend yung safety ng mga preventive measures. Right? So I hope guys in this video mayroon kayong kunting nakuhang informasyon regarding dun sa actual natin na trabaho sa site. Okay? So sa susunod ko na video, I hope panoorin nyo pa rin, and don't forget to subscribe my channel, OSH Practic Corner. Maraming salamat guys, and God bless everyone. Thank you.